Ginamit ni Davina ang kanyang audition para makuha si Caroline sa reality show. Sinisiraan siya sa harap ng assistant director na si Jason. Hinahayaan siyang umikot sa isang tinanggihang aktres. Sinasamantala siya, gamit ang mga malisyosong taktika. Matapos bumalik sa bahay si Arya, wala nang pagkakataon para sa kanya na makaligtas dito at makabalik. Kung hindi alam ni Arya ang lahat ng ito ng maaga, mabigla siya. Napakaseryosong plano. Ibubuhos nila ang lahat ng putik sa kanyang ulo. Kung ikukumpara sa walang awa na mga pakana ni Davina, si Caroline ay hindi kasing takot niya. Gayunpaman, si Arya ay isang veterano at hindi siya isang taong dapat puntiryahin. Tiwala si Arya sa kanyang kakayahan kaya hinamon niya sina Jason at Davina. Kumpiyansa din siya na gugustuhin ng directing team na siya ang kumatawan sa East Asia sa reality show. Arya, gusto mo pa bang ipagpatuloy ang pag-aaway tungkol dito ngayon? Nakakunot ang noo ni Daniel habang nakatingin kay Arya na parang stranger. Hindi nagtagal, makikinig sana si Arya sa kanya at susundin ang kanyang mga tagubilin, ngunit ngayon ay hindi na iyon ang kaso. Siya ay ganap na nagbago. Tama, bakit ako magkakaroon ng anumang pagtutol kung si Jason at ang isa ay pumayag sa iyong pakikilaho? Kung tutuusin, isa ka ring artista sa ilalim ng Brilliant Entertainment at hindi ito makakasira sa imahe ng kumpanya. Tama, bakit ako magkakaroon ng anumang pagtutol kung si Jason at ang isa ay pumayag sa iyong pakikilaho? Kung tutuusin, isa ka ring artista sa ilalim ng Brilliant Entertainment at hindi ito makakasira sa imahe ng kumpanya. At Davina, sigaw ni Caroline na hindi na makagat ng dila. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon kung pareho silang nasa iisang eksena. Tapos na ayos na. Sa masikip na schedule, kung hindi pa nagbago ang isip ni Jason sa ganap na alas negatibo, 8 bukas ng umaga, aayusin namin ang isang taong magpapadala sa iyo pauwi, mahinahong sabi ni Davina. Alam niyang laging may sama ng loob si Jason. Dahil pinahiya siya ni Arya sa harap ng maraming tao, siguradong hindi siya papayag na sumali si Arya sa show. At least, hindi na sila magiging problema ni Arya. Tandaan mo ang sinabi mo. Tumayo si Arya at lumabas ng conference room. Nang magsara ang pinto, hinila ni Caroline si Daniel at nag-aalalang nagtanong, ano ang gagawin natin kung malaman ni Jason na tayo ang nagkakalat ng chismis? Tapos tumahimik ka. Siniko siya ni Davina bago pa man makapagsalita si Daniel. Tingnan mo ang sinasabi mo. Sa tingin mo ba ito ang iyong tahanan at maaari mong sabihin ang anumang gusto mo? Daniel, ilayo mo siya dito. Okay, ate. Hindi naglakas loob si Daniel na suwayin si Davina at mabilis na kinaladkad si Caroline. Sa conference room, naging masama ang ekspresyon ni Davina. Tumawag siya sa hotel para makipagkita muna ang kameraman kay Arya. Kapag nalantad ang iskandalo, kailangang ibaba ni Arya ang kanyang ulo. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng staff ng hotel na hindi pa nag-check-in si Arya at walang laman ang kanyang kwarto. Ano? Paano ito magiging posible? Kung wala siya sa hotel, nasaan siya? Ibinaba ni Davina ang telepono at agad na nag-ayos ng isang tao na mag-iimbestiga sa tirahan ni Arya. Malalaman nila kung saan siya nakatira kung susundan nila siya. Dahil hindi madaling harapin si Arya, hindi naging maayos ang investigasyon. Sa Manor, napatingin si Arya sa invitation na iniabot ni Allen sa kanya at ngumiti. Nag-aalala ka na naman ba sa akin? Hindi naman big deal. Inireschedule ko lang ang event 1 linggo ng mas maaga sa halip. Napaka-charming ng kanyang profile. Ito ay isang eksibisyon ng pelikula na pinangunahan ng Sangay ng Dahwa. Ang lahat ng mga dumalo ay mga kilalang aktor at profesional na direktor sa industriya. Hindi kailangang alalahanin ni Arya ang tungkol sa kasal nila ni Allen na inihayag sa publiko dahil ang mga artista sa ilalim ng payong ni Davina ay hindi kwalipikadong dumalo. Lagi mo akong iniisip. Naglakad siya palapit sa kanya at inakbayan si Allen. Nakahinga siya ng maluwag nang sumandal sa kanya. Kung hindi kita iniisip, sinong aasahan mo ang dapat kong isipin? Nakangiting itinaas ni Allen ang baba ni Arya. Ang kanyang matalim na titig ay nanlilisik ang kanyang mukha. Hinaplos niya ang mga mata, ilong nito at tuluyang huminto sa malarosas nitong labi. Sumandal siya at mapusok siyang hinalikan. Medyo invasion at possession,
isinubsob nila ang kanilang mga sarili sa kanilang mapusok na halik. Nang hingal na hingal si Arya at tubiling pinakawalan siya ni Allen. Puno ng pagkabigo, huminga siya ng malalim para malampasan ang kanyang pagnanasa. Kung hindi ka lang abala ngayong gabi, hindi kita pinayagan ng ganoon kadali. O talaga? Kung gayon, dapat kong pasalamatan si Mr. Jones sa pagpapakita ng awa sa akin. Matamis nang umiti si Arya at binitawan ang kanyang kamay. Nagustuhan niya ang kanilang pakikipag-ugnayan ng magkasama. Sila ay matalik, magalang at sumusuporta sa isa't isa. Ito ang perpektong kasal. Walang nagmamay-ari sa isa pa, ngunit siya pa rin ang kanilang pinakamahalagang tao sa mundo. Sino pa ba maliban kay Allen ang makapagbibigay sa kanya ng ganoong kaligayahan? Magpapadala ako ng maghahatid sa iyo doon. Hindi ako lalabas ngayong gabi. Ipaubaya ko na lang sa iyo ang usapin. Siyempre kung si Allen ang nasa exhibit, siya ang magiging sentro ng atensyon. Hindi niya gustong dominahin ang buong bagay ngunit gusto lamang ni Arya na magkaroon ng pagkakataong lumaban laban kina Caroline, Daniel at Davina. Siyempre kung si Allen ang nasa exhibit, siya ang magiging sentro ng atensyon. Hindi niya gustong dominahin ang buong bagay ngunit gusto lamang ni Arya na magkaroon ng pagkakataong lumaban laban kina Caroline, Daniel at Davina. Sa kanyang reputasyon, kung siya ay magsasabi ng isang salita, ang directing team ay hindi maglalakas loob na tanggihan si Arya. Gayunpaman, hindi makontento si Arya sa kinalabasan na iyon dahil gusto niyang gamitin ang sarili niyang kakayahan at tumayo sa sarili niyang mga paa. CJ. Magiliw siyang hinalikan ni Arya, puno ng kaligayahan ang mga mata. Kilala ng lalaking ito ang puso niya at alam niya kung ano ang gusto niya. Sa gabi, nagsimulang punuin ng mga mamahaling sasakyan ang paradahan. May mga bodyguard si Arya na nakapalibot sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa exhibition hall, kasama ang gabay ng staff ng event. Nagsuot ng light makeup si Arya, nakasuot ng silver evening dress na espesyal na inihanda ni Allen para sa kanya. Ang katangi-tanging disenyo ng damit ay nagpakita ng kanyang sexy na figura. Pinares sa kanyang hair accessory at kwintas, para siyang anghel na bumaba mula sa itaas ng mga ulap. Napakakalma ng kanyang ekspresyon at ang kanyang ugali ay kaaya-aya na umaakit ng maraming paghangang tingin mula sa lahat, ngunit hindi niya ito iniwasan. Isang Asian actress. Parang familiar siya. Hindi ko maalala kung saan ko siya nakita dati. Sino ang ni? Nakatawag ng pansin ang hitsura ni Arya. Kung tutuusin, minsan na siyang ginawaran ng pinakamahusay na aktres na dumalo sa mga red carpet ng mga international award ceremonies at fashion weeks. Ang likas na ugali na kanyang pinalabas ay hindi maaaring gawin ng sinuman. Ngunit nagretiro siya ng ilang taon at mga bagong mukha ang nagpakita. Sa makatuwid, ang kanyang mukha ay nababalot na ngayon ng isang layer ng misteryo. Habang ang lahat ay nag-iisip kung sino siya, isang boses ang narinig sa karamihan. Arya. Napalingon siya sa boses at nakita niya si Nasha na itinutulak ang ilang tao sa gilid na nakaharang sa daanan niya. Masayang lumapit siya kay Arya at niyakap ito. Anong sorpresa? Hindi ko akalain na makikita kita dito. 3 taon na tayong hindi nagkita. Kamusta ka na? Naging mabuti ako. Sorry late ako dumating. Ngumiti si Arya na may magalang na ngiti. Palagi siyang nagpapasalamat kay Nasha para sa kanyang pangangalaga at suporta. Siya ay kung saan siya ngayon ay halos dahil sa kanyang malawak na bahagi sa unang ilang mga pelikula na nagtatrabaho kasama si Nasha. Nag-isa niyang tinahak ang kalsadang ito. Kung pinili niya ang maling landas, magkakaroon siya ng ibang kahihinatnan. Mula nang makita si Nasha at Arya ay pamilyar sa isa't isa at marinig na tinatawag ni Nasha ang pangalan ni Arya, maraming tao ang nagsimulang maalala ang pinakamahusay na aktres mula sa mga taon na ang nakakaraan. Siya ang Chinese actress na nakatrabaho ni Nasha dati. Naaalala ko ang malaking blockbuster na kinaroroonan niya na tumagal ng 10 taon sa paggawa. Then later, parang nag-retire na siya at bumalik sa hometown niya. Hindi ko inaasahan na makikita ko pa siya. Napaka-stunning pa rin niya. May balak ba siyang bumalik? Bagamat lahat ng mga bisita ay labis na nakikiusyoso kay Arya, lahat sila ay napanatili ang kanilang mga asal at hindi inistorbo ang pag-uusap ni Arya kay Nasha.
Asahan ng isang tao, ang assistant director na si Jason, na naniwala sa mga chismis mula kay Davina sa conference room at mali ang paghusga kay Arya. Sa sariling mga mata, nasaksihan ni Jason ang kagandahan ni Arya ngayong gabi. Nakita rin niya ang lahat pati na ang ugali ni Nasha kay Arya. Biglang sumulpot sa kanyang isipan ang isang poster ng pelikula na minsan niyang nakita. Paano niya makakalimutan ang ganoong bagay? Ikaw kasi eh. Ikaw ang pangunahing bida sa pelikulang Ritu's Old Clothes. Tinampal niya ang kanyang noo at napagtanto ang kanyang katangahan. Jason, ito ang aktres na binanggit ko sa iyo noon, isang bituin na tahimik sa loob ng 3 taon. Ngunit hindi mo sinabi sa akin ang kanyang pangalan. Puno ng panghihinayang si Jason. Maraming beses na binanggit sa kanya ni Nasha na kung magkakaroon siya ng pagkakataon na makatrabaho ang isang Chinese director, susubukan niyang imbitahan si Arya na lumahok, ngunit ni minsan ay hindi niya binanggit ang pangalan ni Arya. Sa wakas, dumating na ang pagkakataong makatrabaho si Arya. Kung hindi, ngayon ay wala siyang. Napakurap si Nasha. Iyon ay dahil nagretiro si Arya at ayaw kong magambala ang kanyang pribadong buhay. Ngayon ay bumalik na siya. Huminga ng malalim si Jason at nagkusa na humingi ng tawad kay Arya. I'm sorry sa nangyari. Naniwala ako sa paninirang puri nila at na-misjudge ka. Kumunot ang noo ni Nasha, hindi maintindihan kung bakit humihingi ng tawad si Jason. Arya, anong nangyari? Maliit na hindi pagkakaunawaan lang. Naniniwala ako na hindi alam ni Mr. Jason. Kahit nasabihin niya kay Jason ang tungkol sa dati niyang trabaho sa umaga, hindi siya maniniwala sa kanya. Samantalang ngayon, sa sobrang dami. Pares ng mata bilang saksi at rekomendasyon ni Nasha, hindi na pinagdudahan ang kakayahan ni Arya. Marami akong bagay na gusto kong pag-usapan sa iyo. Tara na sa loob. Napangiti si Nasha at ikinawit ang braso ni Arya, napakalapit. Nanatili si Jason sa kinaroroonan niya at nilagok ang kanyang tiyampag. Halos gumawa siya ng matinding pagkakamali. Kung hindi nagpakita si Arya ngayong gabi, hindi na niya palalampasin ang ganoong pagkakataon para makatrabaho si Arya. Hindi salamat kay Davina. How dare they deceive him? Kailangan niyang bumawi sa kanyang mga pagkakamali at iligtas ang sitwasyong ito. Hindi niya mapabayaan ang cast sa pagkawala ng isang magaling na aktres. Maganda ang gabi ni Arya. Namiss niya si Nasha. Bago sila magpaalam sa isa't isa sa fountain malapit sa exhibition hall, sinabi ni Arya, Nasha, after all these years, naaalala ko pa rin ang patnubay at turo mo. Inaasahan ko ang aming susunod na pagtutulungan. But right now, I still have some personal matters need to settle para hindi ako makapagtagal dito. Hanggat patuloy kang umarte, siguradong magkikita tayong muli. Masayang hinawakan ni Nasha ang kamay niya at sinabing, malaki ka na at mas mature na kaysa dati. Naniniwala ako na ang landas mo ay magpapatuloy pa. Upang malampasan ang katayuan ng pagtanggap ng pinakamahusay na actress award, ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon. Napangiti si Arya. Alam niya na kung gusto niyang maabot ang kanyang mas mataas na layunin, kailangan niyang magsumikap pa. Akmang aalis na si Arya, hinihintay siya ni Jason malapit sa kanyang sasakyan. Miss Arya, gusto kong pag-usapan muli ang paggawa ng pelikula sa iyo. Nilinaw mo kaninang umaga na ayaw mo akong sumali, matapat na sabi ni Arya. Hindi, pagkakamali ko iyon, nagkamali ako sa paghusga. Hanggat handa kang lumahok sa paggawa ng pelikula, handa akong sumang-ayon sa anumang kondisyon. Ang mga salita ay hindi maaaring lubos na sumang-ayon. Paano kung imungkahi ko na isang asyan lang ang lalabas sa palabas na ito? Tanong ni Arya sa matatag at mapagpasyang paraan. Walang problema, papayag ako. Seryosong tumango si Jason. Sige, magkita na lang tayo bukas. Sumakay si Arya sa kotse na pinadala ni Allen para sunduin siya. Susunod ay maghintay para sa bukas na drama upang mabuksan. Dahil sila ang lumikha ng mga chismis, kailangan nilang harapin ang mga kahihinatnan ng nalaman. Hindi inakala ni Davina sa 1,000,000 taon na magkakaroon ng pagkakataon si Arya na dumalo sa eksibisyon ng pelikula, lalo na't hindi niya ipinaalam kay Jason ang katotohanan. Nakatanggap si Arya ng tawag mula kay Daniel pagkabalik niya sa mansyon. Noong una ay ayaw pa niyang kunin pero pagkatapos ng pag-iisip ay nagpasya siyang sumagot. Arya, nilinaw ni Jason kaninang umaga.
Siya ang assistant director at dahil nabigo kang makapasa sa kanyang entablado, hindi mo na kailangan pang sumali sa palabas. Nakapag-book na ako ng flight para makauwi ka at pinayuhan ko na ang kumpanya ng iyong pagbabalik. Aalis ka bukas ng umaga. Nakahinga siya ng maluwag na parang natanggal ang isang pasanin. Bakit hindi niya ako maintindihan? Hindi mo ba ipinaliwanag sa kanya ang mga nauna kong gawa? Sarcastic na tumawa si Arya. Ano ang silbi ng pagpapaliwanag sa kanya ng dati mong trabaho? Hindi namin alam kung bakit ganoon ang iniisip niya. Anyway, yun ang conclusion at naayos na lahat. Ano pa hinihintay mo? Isang Asian actress lang ang kailangan nila ngayon at ang taong iyon ay si Caroline. Tuluyan na siyang sumuko kay Arya. Ang pagsuporta kay Caroline ang tanging bagay na mahalaga sa kanyang puso. Huwag kang masyadong busog sa sarili mo. Ginagawa ko lang ang dapat gawin. Hindi mahalaga kung purihin mo siya o suportahan pero huwag mo akong tapakan. Sa napakaraming taon, hindi pa ba sapat ang patuloy nilang paggamit sa akin bilang stepping stone? Parang nababasa ni Allen ang nasa isip niya, lumapit siya at inabot ang kamay niya para hawakan ang kamay niya ng marahan, tahimik na inalalayan siya. Si Daniel ay nabulag ng katanyagan at kayamanan. Walang awa na dinudurog at sinasamantala si Arya. Ni hindi nag-iiwan ng landas para sa pag-urong. Ang selfish mo talaga. Ang iyong oras sa spotlight ay lumipas na. Anong karapatan mong hindi payagan ang iba na maging sikat? Ang pagpili kay Caroline ay ang tamang pagpipilian. Hindi ka karapat-dapat na maging babae ko. Ibinaba ni Arya ang telepono at huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Hinaplos ni Allen ang likod niya para aliwin. Hindi naman siguro ako kasing lakas ng inaakala ko. Naiinis pa rin ako sa taong iyon. Mukhang naging maayos ang lahat. Kung hindi magkakaroon ng ganoong reaksyon si Daniel. Marami kaming nakilala at napag-usapan tungkol sa nakaraan. Lubos akong nagpapasalamat sa pagkakataon. Natural na sumandal si Arya sa balikat niya. Perpekto sana kung nasa tabi kita. Nang marinig niya iyon, hinalikan siya ni Allen sa noo, magkakaroon ng iba pang mga pagkakataon. Marahan na umungol si Arya bilang pagkilala. Siguradong pagod ang iyong mga paa pagkatapos maglakad ng naka-heels buong magdamag. Eto, ipapamasahe ko ang mga paa mo para sa iyo. Hinawakan niya ang isang paa nito sa kanyang mga kamay at minasahe ito para maibsan ang tensyon. Tapos minasahe niya yung kabilang paa. Nakita ni Arya ang dokumento sa ibabaw ng mesa, nakakabasa lang niya at iniunat ang kanyang kamay para imasahe ang kanyang templo. Paano nagkakaroon ng maalalahanin na panig ang Alof Director Jones? Marahil dahil mayroon siyang magiliw na asawa na nangangailangan ng kanyang pangangalaga at atensyon. Niyakap ng mahigpit ni Arya si Allen, parang lalo akong hindi mapaghihiwalay sa iyo. Kinaumagahan ay nakatanggap si Arya ng tawag mula kay Davina na humihiling sa kanya na dumalo sa kumpanya. Sinabi niya na isang tao mula sa pangkat ng pagdidirekta ang lalabas para pumirma sa kontrata. Tila hindi alam ni Davina ang pinakabagong sitwasyon at hindi siya naliwanagan ni Arya. Halatang gusto na naman siyang ipahiya ni Davina pero this time, lahat ng effort niya ay mabibigo. Hindi pa rin alam ng publiko ang pagbubuntis ni Caroline at hindi ito maaaring maantala ng masyadong mahaba. Kailangan niyang tapusin ang paggawa ng pelikula dito sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay bumalik sa bahay upang maghanda para sa mga nominasyon ng pinakamahusay na aktres. Maliwanag ang kanyang landas at tiyak na matatalo si Arya. Napakatahimik ng conference room nang buksan ni Jason ang pinto. Panay ang tunog ng sapatos niya habang naglalakad sa ibabaw ng mesa. Jason, nandito ka. Inihanda namin ang kontrata para sa iyo. Hindi mo kailangang mag-alala, ang aming Caroline ay tiyak na magbibigay ng isang mahusay na pagganap. Sabi ni Davina habang nakangiting tinatanggap siya. Ayon sa nangyari kahapon, isinasaalang-alang namin at nagpa siya din na huwag hayaang sumali si Arya sa palabas dahil hindi siya kwalipikado. Nagtaas ng kamay si Jason para pigilan si Davina sa pagsasalita at nginisyan. I'm not here to sign the contract but to inform you, the directing team has confirmed the Asian actress and it's not Caroline. Ano? Nagulat si Davina. Jason, anong ibig mong sabihin? Nakita mo ang audition video ni Caroline. Siguradong may kakayahan siya eh. Yan ang version mo.
Malabo ang video ng audition. Sigurado ka ba talaga na si Caroline iyon? Isa pa, hindi ba't sinabi mo na si Arya ay isang hindi sikat na female celebrity na walang anumang kakayahan o kredito at nakapasok lang siya sa tuktok dahil sa kanyang walang hiyang ugali? Galit na inihagis ni Jason sa mesa ang folder ng dokumento. She was the one who won Best Actress Award. Siya rin pala ang mabuting kaibigan ni Nasha. Kaya nang hindi sinasabi ang halata sa pagitan ni na Arya at Caroline, kahit isang hangal ay alam kung sino ang pipiliin. Hindi natahimik si Davina at hindi makatanggi. Enough of this, wala akong tutol kung sino ang gusto mong pasikat. Iyan ang negosyo ng iyong kumpanya, ngunit hindi kita mapapatawad sa iyong panluloko. Inis na inihampas ni Jason ang kanyang kamao sa mesa. Kung hindi nakialam si Davina, hindi niya maiintindihan si Arya at muntik nang mawalan ng pagkakataong makatrabaho ang napakagandang aktres. Ngunit narito na si Caroline at matagal na naming pinag-uusapan ang pagtutulungang ito. Magsisimula na ang paggawa ng pelikula, papalitan mo ba talaga siya? Jason, isinasaalang-alang ang hindi mabilang na mga beses namin. Nagtrabaho ng magkasama sa nakaraan, huwag maging walang awa. Desidido si Davina na baguhin ang desisyon ni Jason. Jason grunted, fine, it doesn't matter if it's one Asian female star or two. I can't make that decision anymore, it's up to that female star. Okay, sabihin mo sa akin kung sino siya at kukumbinsihin ko siyang mag-film kasama si Caroline. Tiwala si Davina na madali niyang mahikayat ang sinuman, ngunit hindi niya inaasahan na makikita si Arya na pumasok sa conference room. Siya yun. Halatang galit si Jason sa kanya kahapon, bakit niya hiniling na bumalik siya? Arya, asong babae ka. Labis na nabalisa si Davina. Nilingon niya si Daniel at bumulong, anong nangyayari? Dapat nasa eroplano na si Arya pa uwi ngayon. Pumasok si Arya sa conference room sa kalmadong ekspresyon. Hindi ko alam, isagot ni Daniel at nakakunot ang noo, Arya, wala na kaming pasok sa iyo. Umalis ka dito. Napangiti si Arya pero hindi pinansin si Daniel. Lumapit siya kay Jason at magalang na kinamayan ito, good morning, Assistant Director. Hayaan mong ipapakilala kita. Ito si Arya, nasasali sa behind the scenes reality show. Diretsong sabi ni Jason sa kanyang konklusyon. Malamig ang tingin niya kay Davina, she is also an artist of brilliant entertainment. Ang pakikipagtulungan ba sa kanya ay sapat na mabuti sa pag-save ng pangalan ng iyong kumpanya? Huminga ng malalim si Davina at nilunok ang nag-aalab na galit sa kanya. Siyempre, dahil si Arya ang napili ng directing team, siguradong susuportahan namin siya. Parehong artista sina Caroline at Arya sa kumpanya namin, kaya normal lang na magkatrabaho sila, di ba, Arya? Kumunot ang noo niya at panay ang senyas kay Arya gamit ang kanyang mga mata. Ang Brilliant Entertainment ay magiging katatawanan sa industriya kung ipapahiya sila ni Arya sa harap ni Jason. Nag-aalalang tumingin si Jason kay Arya, kailangan mo ba ng tulong ko? Pagdating ng panahon, darating din yan. Inaasahan na ni Arya na magkakaroon ng ganoong reaksyon si Davina. Sabi niya kay Jason, marami ka nang naitulong sa akin. Kakayanin ko ang natitira. Makakaasa ka, sasali talaga ako sa show. Sige, maghihintay ako sa labas. Saglit na sinulyapan ni Jason si Davina ng makahulugan at lumabas ng conference room. Pagkasara ng pinto, tumaas ang boses ni Daniel, Arya, ano ang ibig sabihin nito? Kailangan mo bang magdulot ng mga problema sa lahat ng dako? Nakatitig kay Arya at pinoprotektahan si Caroline sa likuran niya. Tapos na tayo. Kahit sinabi mong hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Bakit mo ipinipilit na labanan si Caroline? Nagsiselos ka ba na hindi mo kayang makitang mas magaling siya sa'yo? Nagsiselos? Natawa si Arya at mariing sinabi, binabawi ko lang kung ano ang nararapat sa akin. Maaari mong suportahan si Caroline sa lahat ng gusto mo, sa totoo lang wala akong pakialam. Ngunit malinaw, sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang video ng aking audition ay halatang panloloko, nilabag mo ang aking mga karapatan. To give you face, hindi ko sinabi kay Jason ang tungkol dito. Ikaw, ginawa ko na ang aking makakaya, ngunit huwag mong asahan na ako ang magiging stepping stone ni Caroline magpakailanman. Daniel, hindi ako kasing galing niya. Kalimutan na natin ang lahat at umuwi na tayo.
Ayoko nang manalo ng award for Best Actress. Gusto lang kitang makasama. Hinila ni Carlene si Daniel habang humahagulgol na may bahagyang bahid ng selos sa mga mata. Si Daniel ay nagangalit sa galit, hindi mo kailangang mag-alala, ako. Tama na. Tinitigan ng masama ni Davina si Caroline. Sa oras na ito, malinaw na makikita ang kagandahang loob nila ni Arya. Nasa Arya na ang ebidensya na peke ang audition video ni Caroline. Kung sasabihin ang katotohanan ito, si Caroline ay maaaring hindi magkaroon ng lugar sa industriya ng entertainment, hindi pa banggitin ang reputasyon ng kumpanya ay maapektuhan. Gayunpaman, hindi pa rin alam ni Caroline ang sitwasyon habang patuloy niyang iniinis si Daniel. Ang sitwasyon sa bahay ay mas masahol pa dahil kung ang mga pakana ni Caroline. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa ni Daniel na piliin si Caroline. Arya, ikaw ay, kung tutuusin, isa ka ring artista sa ilalim ng kontrata sa Brilliant Entertainment. Kung gusto mong bumalik, hindi ka pipigilan ng kumpanya na gawin ito. Hinila ni Davina ang isang upuan para maupo. Biglang naging malumanay ang tono niya at nagpatuloy, the thing is the company is promoting Caroline. Kaya stepping stone lang ang reality show na ito para sumikat siya. Mas matagal ka na sa industriya kaysa sa kanya, kaya bakit hindi tulungan ang isa't isa na maging masikat? Anong sabi mo ito ang pinakamagandang opsyon para sa inyong dalawa na mag-film ng magkasama? Hindi ako interesadong maging sikat kay Caroline. Mataray na sagot ni Arya, hindi man lang natinag ang tingin. Alam ni Arya pagkatapos ng maraming beses na ginamit nila siya, hindi sila maaaring mga tuwiran ng walang anumang mga benepisyo. Kaya't sinulyapan niya ang galit na si Caroline sa tabi niya at mahinang sinabi, ayos lang, pumayag akong makatrabaho si Caroline sa reality show pero may mga kondisyon ako. Ngumiti si Davina na hindi ngiti, okay, tell me your condition. Isa lang akong retired actress na 3 taon nang nalampasan ng kumpanya. Wala akong masabi sa aking mga schedule. Kaya simula ngayon, makikinig na lang sa akin ang manager at assistant ko. Ako ang magdedesisyon kung anong advertisement at pelikula gagawin ko. Kung papayag ka dito, susubukan kong hikayatin si Jason na hayaan si Caroline na lumahok sa reality show. Bilang isang artista, si Arya ay talagang malakas ang loob sa negosasyon sa mga kondisyong ito sa kumpanya. Kung hindi mo tatanggapin ang mga kondisyong ito, kalimutan mo na ang sinabi ko. Wala naman akong mawawala pero masasabi ko rin ba para sa'yo. Palaging pinangarap ni Caroline ang titulong pinakamahusay na aktres, ngunit para sa naturang titulo, kailangan niya ng kasikatan at kasanayan sa pag-arte. Ang kanyang kakayahan sa pag-arte ay masasabing katamtaman lamang ngunit sa kanyang operasyon sa likod ng mga eksena, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong lumaban. Gayunpaman, kung nawala niya ang pagkakataong ito na mag-shoot ng reality show, maaaring. Arya, may mga patakaran din ang kumpanya. Kung ang bawat artista ay katulad mo, ano ang silbi ng pagkakaroon ng isang namamahala na kumpanya kung gayon? Davina purposely retaliated, at most, if there is any arrangements you oppose, the company will respect your wishes. Maaari nating pag-usapan ang iba pang mga bagay sa pag-uwi natin. Nag-alinlangan sandali tumingin kay Daniel at Caroline. Walang ganang tumango siya. Isa pa, ito na ang huling pagkakataon na magkakaroon ako ng anumang filming relationship kay Caroline. Pag-uwi namin, ayoko nang makasama siya sa kahit anong eksena. Tumanggi si Arya na bigyan sila ng pagkakataong gamitin siya. Sumandal si Davina sa upuan, winagayway ang kamay. Sige, ayos lang. Maraming mga tao ang sabik na magkaroon ng kanilang mga pangalan sa tabloid, ngunit si Arya sa kamay ay hindi nais na may gawin sa kanya, kaya ano ang kanyang pinaplano. Pinagmasdan ni Davina si Arya na umalis at bumuntong hininga, Daniel, bantayan mo siyang mabuti. Wala pa siyang nakikitang artista na matagumpay na nakasama, lalo na si Arya na 2 lang ang nasa tabi niya. Maaga o huli, malalaman ni Arya na ang kanyang mga aksyon ngayon ay kamangmangan. Kapag nangyari iyon, ang pinakasikat na artista sa mga pelikula at telebisyon ay si Caroline. Si Luna at Julia ay humanga kay Arya matapos ang paraan ng pagpapakita niya ng kanyang katangahan ngayon. Sikat ang taktika ni Davina sa industriya. Noong nakikipag-usap si Arya sa kanya, walang takot o kaba at nakuha niya ang mga espesyal na pribilehiyo. Hindi lang niya naresolba ang krisis ng pagiging nasa panganib sa paggawa ng pelikula sa ibang bansa,
nakipagnegosasyon din siya para magkaroon ng karapatang gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Mabait si Arya at hindi nagsabi ng anumang bagay na magpapahiya sa kanila. Ang bagay na gusto niya ay nararapat na sa kanya. Nasa conference room sila na handang pumirma sa karagdagang kasunduan, kasama ang maraming saksi. Ang kasunduan ay magkakaroon ng parehong legalidad bilang isang kontrata sa sandaling pinirmahan ito ni Arya. Maaaring tanggihan at tanggihan ni Arya ang anumang mga kaayusan na inayos ng Brilliant Entertainment. Siguradong hindi na siya muling gagamitin ni Caroline. Ang reality show ang pinakamagandang pagkakataon para patunayan ni Arya ang kanyang halaga. Ang mga taon ng pag-aaral at pagtatrabaho sa likod ng mga eksena ay nagdagdag ng lakas sa kanyang pagganap. Ang pag-ira ni Caroline ay maituturing lamang bilang bahagi ng background. Gagamitin niya ang kanyang kakayahan upang patunayan sa lahat anuman ang oras na nawala siya sa limelight. Ang kanyang karera sa pag-arte ay nasa kanyang kontrol. Matapos ipaliwanag ni Arya ang sitwasyon kay Jason, mas lalo lang siyang napatingin sa kanya. Ang industriyang ito ay nangangailangan ng mas maraming profesional na aktor tulad mo. Inaasahan kong makatrabaho ka sa pakikipagtulungang ito. Salamat, gagawin ko ang aking makakaya. Si Arya ay hindi nag-aalala na si Jason ay hindi nais na makatrabaho siya sa simula dahil alam niya kung paano gumagana ang mga bagay sa industriyang ito. Lumabas si Arya sa conference room kasama sina Luna at Julia bago umalis si Davina at ang iba pa. Pagkatapos ng araw na iyon, naging malamig ang relasyon nila ni Daniel. Habang iniisip niya kung gaano sila kabitter, pinadalhan siya ni Daniel ng mensahe. Ito na ang huling mensahe na ipinapadala ko sa iyo. Sobrang disappointed ako sa'yo. Hindi na ikaw ang puro at mabait na Arya na kilala ko. Kung saktan mo ulit si Caroline, hindi kita bibitawan. Walang intensyon na sumagot si Arya. Binura niya ang mensahe at itinabi ang telepono. Napatingin si Luna kay Julia at sabay silang pumalakpak. Arya, idol ka namin. Paano mo nagagawang kumilos ng napakakalma sa sandaling iyon? Aaminin ko sana kay Caroline na peke ang audition video niya para ma-expose siya. Pero hindi ka may emosyong, sabi ni Julia. Marami ng celebrities na masyadong impulsive pero masinop ang pagpili ni Arya. Hindi lang niya pinangalagaan ang pagkakataong makapagpelikula, ngunit nagawa niyang makompromiso si Davina habang nagbibigay daan para sa kanyang pagbabalik sa hinaharap. Ang lahat ay abot kamay na niya ngayon. Ang mga babaeng may kagandahan at matatalino tulad ni Arya ay bihirang mahanap. Ngayon ay isang masayang araw. Sa loob ng maraming taon na kasama ko sa kumpanya, hindi ko nagustuhan ang paraan kung paano sila napaka-ipokrito, nagsasabi ng isang bagay sa iyong mukha at gumagawa ng isa pa sa iyong likuran. Kapag naiisip ko ang reaksyon ni Davina ngayon, parang matatawa ako sa panaginip ko. Tumango si Julian bilang pagsang-ayon, ako rin. Siya ngayon ay ganap na nakatayo sa tabi ni Arya at tuwang-tuwa sa kanyang tagumpay. Susunod ay ang paggawa ng pelikula bukas. Maliwanag na naroon ang kakayahan ni Arya, samantalang si Caroline ay isang baguhan na walang pagkakataong magtagumpay. Nagbrowse si Luna sa net at sumimangot, mukhang inayos ni Davina ang kanyang team para mag-hype ng mga bagay-bagay. Ang mga forum ay napuno ng napakaraming post na ginawa ng mga troll na binayaran ng Brilliant Entertainment. Marami sa mga talakayan ay mas pabor kay Caroline at nagsimulang magtanong kay Arya. Magkasama sina Arya at Caroline sa isang reality show. Ito ay magulo. Kaya ginagamit ng retired actress ang kasikatan ng mistress. Si Caroline ang top star sa Brilliant Entertainment. Nasa kanya ang lahat ng koneksyon, hindi maihahambing sa kanya si Arya. Tiyak na naawa si Caroline kay Arya at nagpasya na payagan siyang sumali sa palabas. Suportahan si Caroline. Sinulyapan ni Arya ang ilan sa kanila bago iniwas ang tingin. Hindi lang hype. Isinapubliko pa ng Brilliant Entertainment ang draft ng palabas. Ginagawa nitong si Caroline ay isang diwata na bumababa mula sa langit. Nagtampo si Julia, dapat ba tayong gumanti? Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ibinaba ni Arya ang pandagdag na kasunduan at abala sa pag-iisip. Nang huminto ang sasakyan sa Manor, inangat niya ang kanyang ulo at nakita si Allen na nakatayo sa balkonahe ng ikalawang palapag. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin habang pinagmamasdan siya. Julia, bumalik na tayo sa mga kwarto natin.
Sumenya si Luna ng kindat kay Julia at kinalagkad ito palayo. Lumapit si Allen kay Arya habang nagpapalit ng sapatos. Pagod ka na ba? Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Arya. Pinaghandaan kita ng sabaw ng isda, nasa kwarto natin. Inihanda din nila ang kanilang mga sarili, huwag mag-alala. Hinawakan niya ang kamay ni Arya at dinala siya sa kanilang kwarto. Napatingin si Arya sa malapad nitong likod at agad na nawala ang lahat ng pagkabalisa sa kanyang puso. Allen, ikaw di. Namiss kita. Tumalikod siya at niyakap siya ng mahigpit. Pagkatapos ay hinalikan niya ito ng mapuso. Maya-maya ay nag-atubili siyang pinakawalan. Director Jones, sinusubukan mo ba akong tuksuhin ng sopas ng isda? Inamin niya at ipinatong ang ulo sa balikat ni Arya, nilalanghap ang pabango nito. Hinila siya nito patungo sa isang lugar malapit sa bintana. Nang makita ang kanilang hapunan sa maliit na mesa, napasandal si Arya sa kanyang dibdib at masayang umiti. Kumain muna tayo, pagkatapos ay mag-uusap tayo. Inilapag ni Allen ang sopas ng isda sa kanyang mangkok at inilagay ang mangkok sa kanyang harapan. Pagkatapos ay umupo siya, naka-cross legs. Mainit niyang tiningnan ang asawa at nagtanong, hindi mo ba iisipin na wakasan ang kontrata sa Brilliant Entertainment? Napanganga si Arya, alam niya ang gustong sabihin ni Allen. Kahit na siya ang pinakamakapangyarihang tao sa industriya, may mga bagay na hindi niya magawa. Hindi niya ito lubos na maprotektahan hanggat nasa kontrata pa ito sa Brilliant Entertainment. Sa kasamaang palad, ganyan ito. Hindi ka naniniwala na makakaganti ako. Sinadya siyang humisi ni Arya. Bumuntong hininga si Allen at tumango sa pangalawang pagtulong sa kanya ng kanin, you know what I mean. Kung aalis ka sa Brilliant, ako li. Allen, gusto kong umasa sa sarili ko. Inabot ni Arya ang manggas niya. Napakabuti mo sa akin kaya mas lalo kang nag-iiwan ng marka mo sa puso ko. Kung may araw na iiwan mo ako, hindi ko kakayanin. Hindi iyon ang nakikita ko sa script namin. Kahit meron, hindi ko gagawin yun. Buong kumpiyansa na sabi ni Allen habang marahan niyang hinawakan ang kamay ni Arya. Ang malambot na haplos ay nagparamdam sa kanya ng nostalgic. Talaga? Kailan pa ako nagsinungaling sayo? Niyakap niya ang liig niya, puno ng pagmamahal ang malamig niyang mga mata. Marahan na sumandal si Arya sa kanyang balikat at mumiti ng malandi, Allen, tinutukso mo akong magkasala. Legal na kaming kasal. Kahit anong gawin natin, hindi kasalanan. Anya sa mahina at garalgal na boses habang sinusubukang ituwid siya. Mas naging intimate ang kanilang mga kilos. Sila ay baliw na nahuhumaling sa pakiramdam ng seguridad na ibinibigay nila sa isa't isa. Kinaumagahan, ginising ni Luna si Arya. Arya, sin ka dito. Inabot niya kay Arya ang isang hindi kilalang kontrata. Bahagya pang iminulat ni Arya ang kanyang mga mata at tulalang nagtanong, ano ito? Bilisan mo at pirmahan mo, udyok ni Luna. Bumulong si Arya para kilalanin siya. Kumuha siya ng panulat at nang pipirmahan niya ito, 2 salita sa unang pahina ang nakakuha ng kanyang atensyon. Kasunduan sa bodyguard. Ito ba? Nagtatakang tanong niya, para saan ito? Humagigik si Luna at ipinaliwanag kay Arya ang buong kwento. Ito lang ang arrangement ni Director Jones. Nagkaroon ka na ng showdown sa Parkers at ikaw na ang target nila. Since for the time being, you are still staying at Brilliant Entertainment to humor them, this is for your protection. Ang iyong personal na kaligtasan ang pinakamahalaga. Tama na. Bagamat may seguridad na ibinigay ang kumpanya, ngunit ito ay malayo sa ideal. Ang 6 na elite bodyguard na ito ay ni-recruit para sa iyo ni Director Jones. Bibigyan ka nila ng 24 na oras sa isang araw na proteksyon, dagdag ni Julia. Kailangan ba talaga? Umiling si Arya habang kinukusot ang mga mata. Tumayo siya at inayos ang kanyang pajama at sinabing, pupunta ako at kakausapin siya. Nasa sala si Allen at naghihintay sa kanya. Allen, hindi naman talaga kailangan ito, kaya kong alagaan ang sarili ko. Nakita ni Allen ang kanyang naguguluhan na ekspresyon at hinawakan ang kanyang kamay, makinig, hindi ko magagarantiya na mapoprotektahan kita 24 oras sa isang araw. Sa industriyang ito, napakaraming hindi alam at anumang bagay ay maaaring mangyari, kahit na sa mga inaasahang sitwasyon. Hindi ko kayang mawala ka,
kaya kailangan kong gawin ang lahat para protektahan ka. Pero tumingin si Arya kay Allen na laging tahimik na nag-aalala sa kanya. Ang kanyang pagkaasikaso ay nagpainit sa kanyang puso at hindi niya maaaring tanggihan ang pagsasaayos. Hindi, pero gusto kong maging ligtas ka sa bawat oras ng bawat araw. Hinawakan ni Allen ang kamay ni Arya ng buong pagmamahal. Pakiramdam niya ay deserve ni Arya ang lahat at handa siyang ibigay ito sa kanya. Gusto rin niyang hawakan ang kamay nito at tumanda kasama niya. Sa mundong ito, handa siyang maging one and only. Gusto niya itong suportahan at pahalagahan. Masayang nakatingin si Luna sa gilid. Ang dahilan kung bakit siya tuwang-tuwa ay hindi dahil handang magbayad si Allen para sa gayong mamahaling mga bodyguard para protektahan si Arya, kundi higit na nakilala ni Arya ang isang asawang nagmamahal sa kanya. Ang mga bodyguard na ito ay napakahusay, ang ilan sa kanila ay kailangang protektahan ang mga pinuno ng bansa at hindi sila kailanman nakipagtulungan sa mga individual na customer. Dahil lang sa social status ni Allen, pumayag naman sila, kung hindi nila i-consider na bodyguards ni Arya. Kapag naging wasto ang kasunduan, parang naglabas si Arya ng napakalaking insurance policy at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga taong gumagawa ng mga bagay sa likod niya. Alam kung paano tratuhin ni Daniel si Arya noon, sumakit ang puso ni Allen, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para ibigay ang lahat ng suportang maibibigay niya sa kanya. Hanggat ito ay isang bagay na gustong gawin ni Arya, susuportahan niya ito ng 100%. Nang lumabas si Luna sa kwarto ni Arya, lumuha ang kanyang mga mata, sa wakas ay alam na ni Arya ang kahulugan ng pagiging masaya. Luna, gaganda lang ang kinabukasan ni Arya. Tama na. Pagsisihan natin ang mga hamak na iyon sa lahat ng ginawa nila. Hangad ko sa kanya at kay Caroline ang habang buhay na magkasama, mapait hanggang sa wakas at hindi na muling hadlangan ang kaligayahan ni Arya. Kapag nahayag ang kasal nila, kailangan kong tingnang mabuti ang reaksyon ni Daniel. Upang lumikha ng momentum para kay Caroline, nakipag-ugnayan si Daniel sa karamihan ng panloob na koneksyon ng Brilliant Entertainment. Magdamag, lahat ng internet tabloid ay mga headline ng Caroline na magiging global na may reality show. Nasuhulan din siya ng ilang network at online forums para lang magpalabas at mag-post ng magagandang bagay tungkol kay Caroline para dominahin ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Arya. Higit pa rito, nag-post sila ng ilan sa mga pinong larawan ni Caroline sa tabi ng mga pang-araw-araw na larawan ni Arya upang ipakita na ang kagandahan at figura ni Caroline ay higit na mas mahusay kaysa kay Arya. Kaya ang dahilan para si Caroline ay nangungunang bituin ng Brilliant Entertainment. Inaasahan na ni Arya na gagamit sila ng ganoong masasamang taktika. Sa kabutihang palad, maraming mga tagahanga na sumusubaybay din kay Arya. Labis silang nag-aalala na itatago ng Brilliant Entertainment si Arya at mawawala ng pagkakataong magsagawa ng comeback. Nang lumabas ang balita, si Caroline lang ang nagpatuloy sa hype. Hindi man lang nag-abalang sumagot si Arya, para bang handa na siyang magbitiw sa sarili para maging palara ni Caroline. Pagkatapos suriin kay Arya, sa wakas ay naunawaan ni Caroline ang kanyang agenda. Hindi niya naisip na ito na ang tamang oras para gumanti, dahil alam niyang magkakaroon ng mas magandang pagkakataon para sa counterattack sa hinaharap. Sinubukan ni Julia ang kanyang makakaya na kontrolin ang mga reaksyon ng kanyang tagahanga na hinihiling sa lahat na igalang ang pinili ni Arya. Alam ng lahat ng mga tagahanga ni Arya na siya ay may kalmado at magiliw na personalidad kaya hindi sila nag-online para makipag-away sa mga tagahanga ni Caroline. Naisip ni Daniel na ang balita ay magdudulot ng maraming pagtatalo online at sasamantalahin niya ang mga koneksyon para kontrolin si Arya. Ngunit dahil nanatiling tahimik si Arya, nabigo ang kanyang plano. Daniel, muling nabuhay ang aking mga tagasunod, sabi ni Caroline. Tuwang-tuwa siya habang tinitingnan ang website. Tumango ang katulong ni Caroline, hindi kalaban ni Arya si Caroline. Ang mga tagasunod ni Arya ay hindi kahit isang bahagi ng kay Caroline. Sikat ako dahil maraming taon akong nag-ambag sa industriya. Sa tingin mo, makakahabol ba si Arya sa loob ng ilang araw? Napangiti si Caroline nang may pagyayabang, Daniel, bakit ayaw mong sabihin? Iniisip ko kung may nangyayari. Bakit walang ginagawa si Arya tungkol dito? Napabuntong hininga siya, bagaman may kalamangan kami sa panig namin, hindi mo pa naaabot ang rurok ng pamantayan ni Arya.
Kapag nagsimula ang behind the scenes, kailangan mong maglagay ng mas maraming pagsisikap para makita ng lahat ang iyong kakayahan. Baka sa mga mata ni Caroline ang pagmamalaki nang marinig niya ito. Huwag kang mag-alala, marami akong naituro sa akin ng acting teacher na kinuha mo para sa akin. Hihigitan ko si Arya. Hindi sapat iyan. Dapat mong tandaan ang mga direktor at iba pang mga aktor. Kailangan mo ring magkaroon ng magandang relasyon sa kanila. Ngayon na ang kumpanya ay namuhunan sa iyo, hindi ka matatalo kay Arya. Kung hindi, hindi lang ang sarili mo kundi kami ni Daniel ang makokompromiso. Sabi ni Davina habang papasok sa kwarto na may nagbabantang titig. Masiglang tumango si Caroline, sisiguraduhin kong pagsisihan ito ni Arya. Kahit anong kaya niya, kaya ko rin. Unlad pa rin ang Brilliant Entertainment nang wala siya.